Breaking news mga kabayan, China nagdevelop ng powerful weapon na pwedeng pasabugin ang aircraft carrier ng Amerika. Pangalawang breaking news, Argentina nagdeploy ng militar laban sa ginagawa ng China. Pangatlong breaking news, China papalakasin ng Pakistan para may panglaban sila laban sa India. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang military support ng China sa Pakistan ay matagal nang naging pundasyon ng kanilang strategy upang kontrolin ng India, na nagdudulot ng patuloy na sakit ng ulo para sa New Delhi at sa kanilang western border. Mula sa mga advanced fighter jets hanggang sa mga hypersonic missiles, unti-unting binigyan ng Beijing ang Islamabad ng cutting-edge weaponry na nagle-leverage sa kanilang all-weather alliance upang kontrahin ang mga ambisyon ng India sa rehiyon. Samantala ang India, sa kabila ng lumalaking defense industry at mas mainit na ugnayan sa Taiwan, ay hindi pa nagbigay ng mga Indian-made weapons na isang hakbang na maaaring makapag-signal ng defiance sa Beijing. Ang kaibahan na ito ay naglalarawan ng isang istorya ng strategic intent kontra sa mga missed opportunities. Ang defense collaboration ng China kasama ang Pakistan ay parehong deep at deliberate. Sa loob ng mga dekada, binigyan ng Beijing ang Islamabad ng iba't ibang sophisticated platforms gaya ng JF-17 Thunder Fighter kung saan ito ay dinevelop kasama ang Pakistan. Nariyan rin ang Type 054AP na mga frigate para sa Pakistan Navy. At ang HQ-9 Air Defense System na kapareho ng ilang China's capabilities. Noong 2024, dumami ang mga spekulasyon na maaaring ilipat ng China ang DF-17 hypersonic missile na may kakayahang maglakbay ng higit sa Mach 5. At ito ay may range na 2,500 km patungong Pakistan. Ang ganitong uri ng armas ay maaaring maka-challenge sa S-400 air defense system ng India na nakuha naman nila mula sa Russia noong 2022. At ito ay itinuturing na isang game changer laban sa mga conventional threats, ngunit nahihirapan naman ito sa mga hypersonic targets. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Argentina ay nagsasagawa ng mga naval patrols bilang babala sa daan-daang mga foreign fishing vessels na naglalagi malapit sa labas ng maritime zone ng bansa. Dahil sa pagbaba ng mga local fish stocks, mabilis na pinalawak ng China ang water fishing fleet nito na sinasabing siya namang pinakamalaki sa buong mundo. Pinalawak nito ang kanilang operasyon sa mga nakalipas na dekada at noong 2020, umabot ito sa humigit kumulang 17,000 vessels ayon sa London-based Overseas Development Institute. Ang estimate na ito ay sinasabing mababa, gawa ng common practice of operating sa ilalim ng mga foreign flags. Ang mga barkong ito ay madalas na inaakusahan ng pagiging illegal, unreported at unregulated fishing, maging ang pag-deplete sa marine resources sa pagdevelop ng mga bansa na tulad ng Argentina, na tinagurian naman bilang home to the world's second largest squid fishery. Tinanggihan ng Beijing ang mga criticisms na ito at nag-claim na ipinatutupad nito ang world's strictest oversight para sa distant water fishing fleet nito. Ayon sa pahayag na inilabas ng gobyerno noong Sabado, nag-deploy ang Navy ng Argentina ng 2 turboprop aircraft, isang C-12 Huron at isang P-3C Orion, kasama ng 2 corvettes para sa isang surveillance and control operation na may layuning palakasin ang presensya ng bansa sa kanilang maritime zone at pigilan ang pagpasok ng mga foreign vessel. Ang P-3C na sinasakyan ni Defense Minister Luis Alfonso Petri at ng ilang mga senior military officials ay lumipad patungo sa isang concentration ng mga fishing vessels malapit sa labas ng exclusive economic zone. Isang area na nag-e-extend sa 200 nautical miles mula sa coast nito, kung saan ang nasabing bansa lamang ang may karapatan sa mga natural resources. Sa iba pang mga balita,
Ang Estados Unidos ay naging world's foremost master of carrier warfare mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig, habang ang iba pang mga bansa ay nagpapatakbo ng sarili nilang mga aircraft carrier. Lalo na ang China na mabilis na nagpapalago ng produksyon ng mga carrier nito sa nakalipas na dekada. Sinasabi na wala ni isa ang tutumbas sa laki at sukat ng hukbong pangdagat ng Estados Unidos. Ang bawat isa sa kanilang 11 world-class aircraft carriers ay isang seagoing city na may kakayahang magpakita ng lakas militar sa buong mundo. Ang bawat barko ay nag-ooperate ng approximately 70 plus aircraft na may measure na 1,100 feet at ito ay may kapasidad na maglaman ng 4,500 hanggang 5,000 na mga sailors at marines. Kung lahat ng carrier ay magtutungo sa dagat ng sabay-sabay, ang 11 carrier na ito pa lamang ay magkakaroon na ng humigit kumulang 55,000 personnel sa dagat. Gayunpaman, ang mga nakakamanghang numerong ito ay may kaakibat na panganib dahil kung lumubog man ang isa sa mga ito, magkakaroon na ito ng malaking epekto sa combat capabilities ng mga Navy sa labanan at magdudulot din ito ng matinding pagkawala ng mga buhay. Kung ang isang Ford o Nimitz-class carrier ay lumubog kasama ang lahat ng mga tauhan nito, mas mapapataas pa nito ang bilang ng mga US deaths sa Afghanistan o Iraq War sa loob lamang ng isang araw. At habang lumalakas ang militar ng China, ang banta sa mga carrier sa isang US and China war ay nagiging mas matindi. Samantala, sa iba pang mga balita, ang strained geopolitical relationship ng US at China maaaring isum up sa isang salita, Taiwan. Ang maliit na isla na nasa baybayin ng mainland China ay naging isang tinik sa kanilang tagiliran since the retreat of the Republic of China from the island in 1949. Kahit ngayon, tumatanggi ang China na kilalanin na ang Taiwan ay nag-exist bilang isang separate entity at mariing inaangkin na bahagi ito ng China. The rest of the world is taking sides in this conflict, albeit on the down low. The rest of the world, iyon ay maliban sa US at sa mga kaalyado nito. Bagaman hindi formal na kinikilala ng US ang Taiwan o nagsasagawa ng direct diplomatic relations sa isla, hindi mo masasabi batay sa dami ng suporta na ibinigay ng US government sa kanila ng ilang dekada. Ngunit ang pinakabagong round of support ay halos direct acknowledgement na ang US ay maaaring handa na sa wakas na i-formalize ang relasyon sa Taiwan, anuman ang mga protesta ng China sa bagay na ito. Ang US ay nag-pledged ng $571 million sa direct military support sa Taiwan in the form of donations or sales of military equipment, vehicles, and ammunition. Ang lahat ng ito ay magiging available eventually para magamit ng Taiwan bilang bahagi ng mga puwersang militar nito na magbibigay daan sa kanila na manigate ang ilan sa mga China's aggressive posturing sa mga nakaraang buwan. Ngunit ano ba talaga ang nasa allotment para sa military aid? Paano nito binabantaan ang kasalukuyang relasyon ng US-China at maaari ba itong magkaroon ng malawakang consequences? Sa video na ito, tatalakayin natin ang bawat isa sa mga puntong iyon at ipaliwanag kung paano ito maaaring maging isang devastating blow sa China. Una, mag-usisa tayo ng kaunti sa mga detalye ng kung ano ang nilalaman ng military aid na ito. Understandably, parehong ang US and Taiwan governments ay tight-lipped pagdating sa pagsisiwalat ng mga aktwal na detalye ng uri at amount ng kagamitan na makukuha ng Taiwan sa pagkakataong ito. Ayon sa isang pahayag mula mismo sa White House, ang round of military aid na ito ay mag-i-include ng hanggang $571.3 million in defense articles and services of the Department of Defense and military education and training to provide assistance to Taiwan. Isa sa ilang actual details na isiniwalat ay ang payment distribution kung saan humigit kumulang $265 million ang pupunta sa pagbili at pag-aayos ng 300 tactical radio system at another $30 million ang pupunta sa 16 gun mounts. Gayunpaman, walang mga detalye sa type and model ng alinman sa equipment,
kaya halos walang saysay na mag-isip tungkol sa mga content nito bago lumabas ang anumang karagdagang balita. Sa kasamaang palad, maaaring tumagal iyon panandali dahil ang military procurement sa ganitong scale ay maaaring tumagal ng ilang taon. Kahit na magbayad kaagad ang Taiwan, ang pagtanggap ng newly made equipment ay maaaring mga hulugan ng pagkaantala ng ilang taon bago aktwal na matanggap ng bansa ang equipment. Ang known lang ay hindi ito ang first package of military aid that the US sent in 2024. Noong September, inaprubahan ng Biden administration ang another $567 million in military aid and sales to Taiwan again. Wala talagang mga major details on the type of aid being delivered, maliban sa tulong na direktang makikinabang ang Taiwan's military and national defense capabilities. Halimbawa, sa panahong iyon, concerned ang Taipei tungkol sa kakulangan ng mga functional combat aircraft. Gayunpaman, hindi tiyak kung ang request na ito ay na-fulfilled during the shipment or if it would become part of a later one. Ang previous package ng military aid ay nagbigay diin kung paano madalas na ginagamit ng US Armed Forces ang konsepto ng asymmetrical warfare at nais na ilagay ang Taiwan in line with that doctrine. More specifically, kilala ang US na may ilan sa mga pinaka-advanced weapons and defense systems sa mundo, pati na rin ang access sa halos limitless surveillance and drone capabilities through its NATO allies and other countries like Japan and Australia. Marami sa mga ito ay highly developed militaries in their own right na may own contemporary designs na rival sa US technology o purchased directly from American suppliers. On the other side ay mga bansang tulad ng China, Russia at sa lesser extent na Iran at North Korea. Karamihan sa kanila ay nagdevelop ng mga weapons na maaaring ituring na comparable sa kanilang mga Western counterparts sa ilang aspeto. However, the US remains years, if not decades, ahead in terms of technology and deadliness. Upang mabayaran, ang mga bansang ito ay madalas na gumagamit ng mantra, quantity is quality. Gumagamit sila ng robust industrial capacities upang bumuo ng kanilang mga hukbo at lumikha ng reliable but relatively cheap military equipment na maaaring ma-mass manufactured at the fraction of the time of their Western counterparts. Ang konsepto ng asymmetrical warfare ay inilalapat din sa estratehiya na ginagamit ng US at China upang lumikha ng military pressure in the South China Sea. Sa kasong ito, ang China ay maaaring ituring na aggressor na inilalagay ang kanyang navy sa full display sa panahon ng numerous combat exercises nito. Ang ilan sa mga ito ay naging mapanganib na malapit sa Taiwan. Samantala, ang US ay nag-operate ng isang malawak na mga military bases na nakakalat sa mga islands and archipelagos na nakapalibot sa South China Sea upang lumikha ng isang dispersed wall of resistance. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga potent surveillance capabilities, long-range options, and an overwhelming advantage in terms of air power, nagawang subaybayan ng US ang mga paggalaw ng China at mapanatili ang isang matatag na status quo kung saan ang China ay hindi gumagawa ng anumang overtly aggressive notions patungo sa Taiwan. Ngunit bakit napakahalaga ng Taiwan sa US? Well, ang sagot ay medyo complicated. Tulad ng karamihan pang mga topics na nakapalibot sa geopolitics ng Indo-Pacific, ang Taiwan ay hindi relatively close sa US both geographically or ideologically. Gayunpaman, ang islands ties sa natitirang bahagi ng Indo-Pacific, kabilang ang China, ay naglalagay nito sa isang mapanganib na posisyon na may deep-seated ramifications para sa US. Ang posisyon ng isla sa loob ng South China Sea ang mahalaga dito dahil ito ay nasa kalagitnaan ng Japan at Pilipinas at ang pinakamalapit na kapitbahay nito, at least via sea, ay walang iba kundi ang China mismo. Ang Taiwan ay talagang nag-cut sa access ng China sa Greater Pacific. Sa ngayon, ang China ay wala talagang kakayahan na mag-project ng military power na lampas sa kanyang pag-claim sa South China at East China Seas, na lubos na naglilimit sa mga options nito in terms of naval and littoral coastal warfare. Consider the scenario where China manages to annex Taiwan.
Sa kasong iyon, maaari itong mag-develop at mag-deploy ng mga submarines at magtayo ng mga military bases that overlook the Pacific, na lubos na naglilimit sa scope of US military operations, hindi lamang sa region, ngunit posibleng sa buong mundo. Sa ngayon, gumagamit ang US ng isang hanay ng refueling bases in the Pacific to deploy its air force from the mainland into the Middle East. Habang ang ruta ay geographically longer in this manner, nakakakuha ng advantage ang US sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga puwersa nito ng halos walang oversight mula sa ibang mga kapangyarihan, dahil ang karamihan ng paglipad ay nagaganap sa open ocean at hindi ito regulated or monitored. Ang isa pang aspeto ng mga American operations sa Taiwan ay may kaugnayan sa perceived notion of alliances sa buong Indo-Pacific. Ang Japan, Singapore, South Korea, Thailand, Australia at Pilipinas ay lahat ay may mga kasunduan sa alyansa sa US at lahat ay sobrang lapit sa China, either by land or sea. Sa pagsuporta ng US sa Taiwan, ang lahat ng iba pang mga bansang iyon ay may interes na gawin din ang pareho. The reasoning is fairly simple. Kung iiwan ng US ang Taiwan, hindi lamang nito papayagan ang China na magkaroon ng further reach into the Pacific. Ang lahat ng limang bansang yun ay kailangang ma-reconsider ang kanilang alliances. Sa isang theoretical scenario kung saan kontrolado ng China ang Taiwan, magkakaroon ito ng leading position in the South China Sea, habang ang limang kaalyado ng US ay technically kaalyado rin ng bawat isa. Hindi sila particular na geographically close at hinahati ng mga pag-claim sa dagat ng China. Magkakaroon sila ng ilang mga options. Ang una ay ang pagtitiwala sa US na tutulong sa kanila, isang notion na mapapalitan kung sa huli ay nagtakda na ng isang president sa pamamagitan ng pag-abandona sa Taiwan. Pangalawa, maaari silang makipag-alyansa sa China or at least pakalmahin ito at sumang-ayon sa ilan sa mga demands nito na malamang na magkakaroon ng negative effect sa kanilang ekonomiya at geopolitical independence. Pangatlo, ang Indo-Pacific geopolitics and military power projection ay nagiging isang free-for-all, kung saan ang bawat bansa ay nag-aayos ng kanyang militar at posibleng mag-develop din ng mga nuclear weapons dahil mayroon na ang China. Either way, ang resulta ay isang destabilized Indo-Pacific kung saan ang US ay wala ng gaanong impluensya at maaaring mawalan pa ng ilang beneficial trade and economic opportunities. Ang isa pang pangunahing dahilan kung bakit ang US at marahil ang natitirang bahagi ng mundo ay maaaring magkaroon ng interes na panatilihing malaya ang Taiwan mula sa China ay ang ekonomiya. Ang maliit na isla ay responsable sa paglikha ng karamihan sa mga semiconductors at computer chips na kinakailangan practically in any industry due to the global reliance on technology. Sinubukan ng Bloomberg na i-map ang ramifications sa global GDP sa mga sitwasyon where China blockades Taiwan with or without drawing the US into a conflict. Kung maglalagay ng blockade ang China sa Taiwan, ang mga export nito ay halos titigil na magdudulot ng isang potential global economic crisis, isa na madaling lumalampas sa grain crisis during the initial months of the war in Ukraine or the supply chain issues during the COVID pandemic. Ayon sa pagsusuri ng Bloomberg, ang Taiwan ay mawawalan ng humigit kumulang 12% ng GDP nito dahil sa ganap na pagtigil ng trade. Ang kakulangan ng mga semiconductors sa global market ay magli-lead sa humigit kumulang 5% na pagbaba sa global average GDP, habang ang US ay mawawalan ng humigit kumulang 3.3% ng GDP nito. Ang pangalawang sitwasyon kung saan ang blockade ng China ay matagumpay na nasagot ng US sa pamamagitan ng noong pagdedeklara ng digmaan at pagdadala ng mga kaalyado nito sa Indo-Pacific ay may mas masamang projection. Sa kasong iyon, ang trade ng US at China, pati na rin ang trade sa pagitan ng iba't ibang mga bansa sa Indo-Pacific ay similarly affected ng conflict. Ang Taiwan's economy ay babagsak by an astounding 40%. Ang global average GDP ay maaaring bumaba ng higit sa 10%.
habang ang mga bansa ay nag-impose ng economic sanctions and tariffs on one another. Gayunpaman, ang mga bansa sa Southeast Asia ay disproportionately affected habang pumapasok sila sa isang wartime economy at kailangang harapin ang pag-atras ng China sa sarili nitong trade. Ang dalawang sitwasyon ay maaaring mukhang medyo paradoxical kapag tiningnan mo ang overview of only the economic numbers. Batay sa mga figures na ito, ang mundo ay technically mawawalan ng mas less in terms of economic growth if China blocked Taiwan unimpeded. Gayunpaman, kailangan mong tandaan ang mga geopolitical ramifications ng hakbang na ito. Kung hindi ipagtatanggol ng US ang Taiwan, ang aksyon ay magiging katulad ng pagsalakay sa Ukraine. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tutulong ang NATO. Ang resulta ay ang authoritarian takeover of a democratic country, isang hakbang na maaaring magtulak sa mundo sa isa pang Cold War o maging Third World War.